Sarap manahan sa iyong kandungan, bayan ko. Huwag mong hahayaan na ikaw ay apihin ng sinuman. Tayong Pilipino ay sadyang isinilang na may talino at tapang para sa katarungan. Bayan ko, masdan ang paligid, tanungin ang puso at huwag kang manhid. Tunay ba ang iyong nakikita? Tayo ba ay mayaman tulad nila? Bakit puti ang kamay at talampakan? Ang tiyan ay kumakalam. Ito ba ang dapat nating kalagayan? Bayan ko! Hindi ko namin yung galit! Hindi kayo makatao! Wala pa lang na tayo mahirap! Tayo ang tutuwag nyo! Hoy! Ang totoo, magpasya, huwag mag-alinlangan. Ipaglaban natin ang ating bayan. My fellow citizens, there is one thought I want you always to bear in mind, and that is that you are Filipinos, but the Philippines are your country and the only country God has given you. That you must keep it for yourself, for your children, and for your children's children until the world is no more. You must live for it and die for it if necessary. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay. Ako'y nanunumpa. Natutuparin ko ang aking tungkulin bilang isang alkalde. At ganda, dayuhan ay nahalina. Ito ang sinumpaan kong tungkulin. Paglingkuran ang bayan ko. Nasadlak sa dusa. Munisipyo! Ay, sabihin ko, tanong. Nag-ibigay. Anong ba ito? Salamat. Morning po.
Oh, marami to. Precious, Lord. Sana nag-text ka naman pre ang aga mo. Di sana ako nang nag-punch ng sayo. Kaya ko naman. Christina. Alam ko naman pre, kaya lang, pag ako naman na late next week, edi ikaw naman sana nag-punch na sa akin. Oh, last one na to. Daisy Pura. Ah! Kompletos Ricardos. Ay, sus, init. Good morning. Ay, good morning po. Sir, yung mga tao sa admin po, malilate lang daw po. Pero parating lang po sila. Ay, ako po! Nakiligo lang po sila, pero daw po kasi walang tubig sa bahay nila. Sir! Sir! Nag-breakfast na ba kayo? Tama-tama, sir, meron po dyan dahil ng titlog. Stoy! Balado, nanonood na nga ako. Bakit? Napapa-impress ang aga-aga. Uy! Late na nga eh. Orte mo. Mayor! Hello, good morning. Good morning din. Mayor! Ano? Pwede na ba tayo mag-flag ceremony? Pwede na po. Opo, ready na po. Gusto ko lang sabihin na sa panahon ng pagiging alkade ko sa bayan ng Lagros, wala akong aasahan sa inyo na hindi ako mismo gagawa. Wala namang original sa mga sinasabi. Tayo'y mga empleyado ng mamamayan. Gusto natin makatulong, hindi maging sagabal sa kanilang buhay. Kaya dapat umayos tayo. At ngayon gusto ko ipakilala sa inyo ang aking Chief of Staff, si Attorney Karen Canlas. You know, nakaka-inspire. Wala yan. Sir, may problema po ba tayo? Ang prinsipyo ko, simple lang. Paano natin aayusin ang bayan kung ang sarili nating bahay ay hindi maayos? Iisa-isahin natin ang proseso, patakaran at sistema ng bahay na ito. Naiintindihan niyo po ba ako? Magtulungan tayo. At aasahan ko maitutuwid natin ang lahat. Ayos ba? Parang napipilitan nata kayo. Dito po, hindi pa makikita. Pero doon po sa looban, lantad na. Tuwing gabi nga po, nakakarinig kami ng ingay ng malalaking truck. Sa dilim po kasi pinupuslit yung malalaking troso. Kilala niyo ako kung sino? Naku, Ma'am Nena, natatakot po kami. May kasama po kasi silang mga sundalo. Sinong proteksyon nila? Wala nga pong makatiyak. May nagsasabi na si congressman daw po. At may nagsasabi pong iba. Si Gov. Siya nga pong pinaghihinalaan.
Pirmahan mo nga to. Ano sa tingin mo? Nanay Puring, huwag kayong masyadong nag-aalala. Yung mga yan, atat na atat lang umepal kasi mga bagong halal. Paano yan? Matatanggal na ako sa claims ng permit. Eh, wala na akong mga dilensya. Alam mo, makatapos lang si Emily ko sa pag-aaral. Babait na ako. Ay, nako po. Ay, ito pa balita ko ha. Hindi daw yung marunong bumaluktot. Pero bang ganun politiko? Kung ako pinaglolo ka na. Nakakabahan naman ako sa inyo. Watershed po yung doon. Huwag lang po sanang tamaan ng Haring Habagat itong lugar namin. Kundi po, lulubog ang kalahati ng probinsya. Ang tapang nila. May total lockdown, di ba? Ay, ma'am, yun po ang nakalagay sa ordinance. Kailangan may clearance pa po. Eh, ma'am, alam ko po ang lahat ng ordinance ng Bayan ng Lagros at walang sinasabi doon na kailangan 5 signature bago makuha ang clearance. Ay, ma'am, ginagawa lang po namin. Oo, alam ko. Very good. Ngayon, bibilisan natin, ha? Tatanggalin natin yung signature ni Atty. De Castro at ni Engineer Bulaong. Mga gaano katagal bago makuha yung clearance kung ganun? Mabilis naman, ma'am, kung nandyan sina. Average, gaano katagal? Mga 1 linggo, ma'am, kung express. Anong express? You mean to say na kung merong express, merong mabagal? Eh, sino naman may gusto ng mabagal? Ganito, tatanggalin natin yung mga signature na hindi kailangan. Mga 30 minutes. Kaya yun, di ba? Opo, ma'am. Good. Matagal na hong naka-schedule ang pagpapagawa ng bagong uniforme natin, Mayor. Eh, walang naganap na public bidding, Chief, ha? Mayor, ang sabi nga ni dating Mayor Alfonso, hindi na naman natin kailangan yung mga bidding na yan. Kasi may existing contract na tayo sa tailoring. Paano magkakakontrata kung walang bidding? Napakatagal ng prosesong yan, Mayor. Kailangan publish sa dyaryo. Tapos, magtatayo pa ng Bids and Awards Committee? You mean wala tayong Bids and Awards Committee? Wala. Matagal nang wala. Sisimulan natin at ipapapress release natin agad yan. Pero ang mga libro, kailangang modern na para sa susunod na pasukan. Kaya nabilisan natin. Eh, yun na nga maganda roon. Mapapabilis tayo sa tailoring na yon kasi alam na nila ang sukat ng uniforme natin, Mayor. Pinsan mo may-ari ng bookstore, di ba? Loko lang pong publisher ng mga books, sir. Pero hindi ko sila ganun kakilala. Kamag-anak man o kaibigan, hindi yan tama. Mayor, hindi po ganyan ang kalakaran dito. Alam ko. Kaya nga tinatapos ko ang sistemang yan, eh. Seryoso ko ba, Mayor? Kay Gob na lang po kami dudulog. Ang hirap niyong kausap. Sa akin din babalik yan. Sisiguraduhin ko. Ikaw, Rudy, ha? May tampo ako sa'yo. Bakit na po, Gob? Ang pangako mo sa akin, landslide itong si Rudy, si Mayor Alfonso, sa barangay ninyo. Gob. Tayo muna, hindi pa katapos. Yung pong kasi... Anong nangyari? Kulelat, nanalo tuloy itong Joseph Santiago to. Yung ano po kasi Alin? Anong kasi? Pasalamat ka, mataas ang boto nitong anak ko. Kahit panalo si Mayor Santiago, di rin siya makakagalaw. Solid kami dito eh. Solid? Totoo na yan? Ha? Kasi marami kaming proyekto nitong anak ko para sa Lagros. Baka mamaya makinabang lang dyan yung Santiago yan. Kami ang bahala, bro. Ilalang supporter niya sa munisipyo eh. Sandali lang bet niyan.
Sa amin ni Diretso. Sige. Anyway, baka naman sabihin ni Mayor Santiago, masyado tayong matampuhin. Inimbita ko na rin sa victory party namin ng anak. Ako, Gob, may wala man lang victory party si Mayor, nagtitipid. Nung nagtitipid, kuripot ka mo. Okay, pabayaan nyo na yan. Tayo naman, hindi tayo magmumukmuk sa pagkatalo. Di ba, Mayor, Rudy? Balita ko nga po, maraming nagagalit sa sarili niyang munisipyo. Masyadong mapapel. Kayo naman, huwag muna ninyo siyang husgahan. Malay ninyo, balang araw, tayo ay magiging one big happy family. Diba? Para malaman din niya kung sino ang tunay na nanalo. Huwag masyadong dibdibin yan. May 3 taon pa tayo, baka maubusan pa itong pasensya. Ito nga ako. Titimpi na ako. Tama kasi, Ama. Hindi ganun kadali. May nakakaalala pa ba sa kanya dito? Paalala din nila dahan-dahan. Dahil sa'yo. Sana nga. Huh? Ano yun? Nag-assign kasi ako ng volunteer para i-test yung procedure natin sa pag-apply ng permit. Kaya pa ako naghintay ng report ngayon na nag-text. Ano sabi? Sarado na daw yung desk. Alas-tres pa lang ah. Ate, ang mahal-mahal naman ng business permit niya, 800. Tapos kapag rush, additional 150. Wala kami overtime payment, ha? Kung gusto mo, matatapos ngayon yan. Extendin mo yung aking working hours. Ate Puring, bakit oh? Eh kasi... sarado na eh. Ang kulit-kulit itong isang to eh. Sarado. Alas-tres pa lang ah. Eh kasi... Aling Puring, di ba simple lang naman ang gagawin ninyo? Check nyo lang kung kompleto yung documents niya. Ikaw, dala mo ba yung documents mo? Opo, dala ko po. Hinihingan nga niya ako ng overtime pay niya eh. Ate Puring. Eh kasi naman eh. Napapagod na ako eh. Matanda na ako. Nai-stress na nga ako eh. Hindi ka mukha noong unang panahon. Yung ex-mayor dito, ang ganda magpalakad. Hindi ka mukha ngayon. Bakit ho kayo umiiyak? Eh kasi... Anpar naman eh. Yung iba dyan nagsiuwian na. Alas-alas palakad din na sila sa kanilang mga bahay. Tapos ako na dito pa. Ang dami-dami ko pa ginagawa. Itanong mo kiliwan. Alas-alas pala nagsisiuwi na kami. Tapos ngayon ako maiiwan dito. Ate, wala ka namang ginagawa. Kanina pa ako nag-iintay dito eh. O sige, amin na nga yan. Amin na nga yan. Amin na. Inis kayo. O ayan. O ayan. Ayan o. Sige, approve na yan. Masaya ka na, ha? Hindi na ako nagpahinga. Matanda na ako. Napapagod din ang katawan ko. Kung hindi po
kami dito matutulog, lalo po kami malilate. Ang layo po ng inuuwian ko. Naglalakad pa po ako ng kilo-kilometro mula doon sa bahay ko papunta sa sakayan ng jeep. Tapos baku-baku pa po ang mga daan papunta dito sa munisipyo. Sa totoo lang po, nagsasakripisyo din naman po kami. Hindi namin nakakasama ang pamilya namin. Weekend lang po kami nakakauwi. Kaya kayo maaga nagsasara ng opisina. Totoo po yun. Kailangan magawa ng paraan yan. Hindi pwede dito kayo titira. Hindi ko na po problema yun. Liway, problema mo rin to. Problema nating lahat. Ay, Mayor, hatid na kita. Ay, di bali na. May pupuntahan pa ako eh. Sigurado po kayo, ha? Sige. Ingat ka. Magandang hapon. Magandang gabi ho. Magandang gabi ho. Ano sa atin? Mayor, maawa na po kayo, Mayor. Wala na po kami makain. Sandali lang ho. Gustuin ko man. Hindi ko po kayo matutulungan kung ganyan. Kaya po natin gawa ng paraan yan. Kukunin ko po ang pangalan ninyo. Gagawa po ako ng rekomendasyon sa DSWD para matulungan kayo, ha? Huwag na po, Mayor. Tulungan niyo na lang po kami. Ay, itutulog po natin yan sa DSWD. Ha? Ano ba kayong klaseng Mayor? Kunting tulong lang. Nanay, tumutulong naman po ako. Ito po, tinutulong ko po sa inyo karapatan niyo na humingi ng serbisyo guys sa gobyerno para makatulong po sa inyo. Hindi naman ako maniniwala dyan. Tayo na nga. Hello, Mayor? Kakapalan ko na po yung mukha ko. Mayor, yung kuya ko po agaw buhay. Oh, sige. Asan kayo ngayon? Papatawag ako ng ambulansya. Mayor, wala ho eh. Wala akong ambulansya. Wala? 2 araw na pong ginamit ng caretaker. Birthday daw po ng kuya niya sa San Simon. Ambulansya? Bakit naman? Sige ho, Mayor. Huwag na lang po sa iba na lang po. Sandali. Hahanap ako ng paraan. Nasaan kayo? Mayor, dito po kami sa barangay Tindang po sa dulo. Alam po to ni Mang Timon, yung tanod. Sige. Hintayin niyo kami. Sige po, Mayor. Kuya. Nangingin, kuya. Tatagal niyo po. Lubak na yung daan dito. Kaya pa ba ng jeep nyo? Kakayanin po, Mayor. Linsak lang po talaga at putol yung daan. Yung karugtong niyan, nasa bulsa ng ligob. Kayo ba ang padala ni Mayor? Oo. Ayun siya, oh. Saan tayo? Sigo tayo. Ayun. Kuya. Saan ba ito?
Salamat po, Mayor. Wala akong nakitang tao sa barangay. Salamat po. Sige po, nasa Dalihan loob na po si natin. Kuya. Wala ba ibang daan? Yun nga, Mayor eh. Ito nga po yung pinangako sa amin ni Gop. Dahan-dahan ng Mayor, ha? Dahan-dahan lang po, ha? Kuya, okay pa kayo, Kuya? Kuya! Dahan-dahan lang po. Kuya! Wala yun lang. Malapit na po. Malapit na tayo sa jeep. Kuya, okay pa okay, Kuya? Kuya, huwag kayo susuko, ha? Tulungan ko namin. Huwag kayong mag-alala. Dahan-dahan lang, Kuya, ha? Ba't niyo pa pinatagal? Akala ko si Mayor madadaan ng antibiotic, eh. Kailan pa na maabuti yung lugar niyo? Oo nga po, eh. Sabi nila magiging sementado na yung daan, pero di mo mag-Mayor. Sementado nga, pero putol naman. Taon-taon may budget si gobyerno, pero hindi namin lang kung saan napupunta. Pati yung kuryente, tubig. Taon-taon? Opo, Mayor. Pero sabi, igil daw muna. Tapos mapapalitan na naman may bagong kondo si gobyerno sa kabilang probinsya. So, anong gagawin namin? Ito mahimik na lang. Nagawa niya lang negosyo ang gobyerno. Tama yung sinabi niyo, Mayor. Teo, dahan-dahan lang po. Kuya? Okay lang yan, Kuya? Sige po. Sige po. Dahan-dahan. Kuya, kaya yan, Kuya. Huwag kang bibitaw. Kuya. Hello po. Dahan-dahan lang po, Kuya. Dahan-dahan lang po. Ano bang nangyari? Matagal na po yung kanyang ubo pero ang lagnat pabalik-balik. Nagsimula po ito ng Lunes eh. Sumikap po ang dibdib at di na nakahinga. Ako, mukhang malala na ang kanyang TB. Wala po kami facility dito. Mahal, mukhang sa Makalawa pa kami makakauwi. Nasaan ka ba? Nandito sa bayan ng Laon. Grabe yung pagkalbo ng bundok dito. Meron na nga kami suspeche. Eh, di mo din siya pumunta sa victory party ni Gov. Kaya mo yan. Huwag ka lang iimik. Asan ka ba? Eh, ito, may emergency lang. Dadalhin sa hospital na sila. Basta, mahabang kwento. Kwento ko lang sa'yo mamaya. Ha? Ingat. I love you. Sige po, dahan-dahan lang po. Sige po. Ate, sige po. Una na kayo. Kuya. Oh, ano ba kayo? Hindi niyo ba kilala to? Mayor ito, si Mayor Joseph Santiago ng Lagros. Hindi ka nagpakilala, Mayor? Hindi niyo pinaniwalaan? Ha? Kayo. Welcome, welcome. Magandang araw po, Gov. Pasensya ka na. Minsan, may mga inutil na bodyguard. Init talaga ang ulo mo. Oh. Meet my wife. Hallelujah. Please to meet you. And my son, Congressman Anton. Mayor. Okay. O, paano? Sabay-sabay na tayo pumunta sa party.
Total, late na si Mayor Alfonso. By the way, he extends his congratulations. Pati na ba kayo? Nagkausap na rin po kami. Good! Yan ang pinakaayaw ko, yung nagtatanim ka ng galit sa kapwa. Ako, dami kong kaaway sa politika, pero kinakaibigan ko kagad. Kasi alam mo, Iho, pwede ba kitang tawaging Iho? No, kasi alam mo, Iho, I'm always for reconciliation. Reconciliation and unity. Ayos, di ba? Siya nga pala, ano bang plano mo para sa Lagos? Gob, maganda po yun. First and foremost, health issues. Kalusugan ng bayan. Yan ang pinaka-importante. Importante nga po yan. Good. Very good. I like you. In fact, Gob, kaya nga ang gusto ko sana, Mayor, magtayo ka ng mas malaking municipal hospital sa Lagos. I will upgrade the Sibilan Provincial Hospital while you, Mayor, will oversee the building of the new Lagos Municipal Hospital. Yung narinig mo na yung Consolidated Philippines Incorporated, gumawa ng malaking hospital sa Bataan. Napakaganda, Iho. Napakalaki. Pero mura lang ang pagkagawa. Consolidated Philippines. Yeah. Sa bayaw niyo po yun, di ba? Hindi ba alam, Mayor, na hiwalay na sila ng kapatid ko? Dati, hindi public yung info na yan. Gob, siyempre kailangan po natin ng public meeting. Mukhang marami sa mga public officials natin Meeting? Ano yun? Public meeting, ma'am. Para maiwasan ng mga lagay at kickbacks ng mga padrinong gustong pagkakwarta ng gobyerno. Of course, Iho. Kaya lang, ayokong bumabagal ang progress ng ating probinsya at ng ating kapital. Alam mo, kung tayo padadala sa mga bureaucratic procedures na yan... Gob, kaya po natin pabilisin yan. Kahit walang langis. Alam mo, Mayor, mukhang magandang simula ito ng laro natin. Ganon, clear na po. Clear na? Sige, ganon, tayo na. Mayor, good luck. Thank you naman for coming. Yes. Hello, how are you? Hey, kumusta na si kumpare? Excuse me. Governor! Temio! Sir, congratulations. Hindi ka ba pinahirapan itong bagong mayor mo? Sir, parang... Sinasabi ko na nga. May usap tayo. May mga kwento ko, sir.
Lisa Tapalya. Hindi ko na ginagamit yung pangalan na yon. Eliza Bauer. Well, look at you. Pang-iba ka na. Well, ikaw talaga yung gusto ko makita. And you also look good. Bakit parang nag-blush ka? Ano nangyari? After nating dalawa? Well, ayun, nagka-leche-leche ang buhay ko. I got married to this German guy, got divorced, then got back to my feet again. So, eto ko ngayon, pa-proyekto. Proyekto? Hindi ko nga inaakala na dito ako mapapadpad eh. I always thought I was just good enough for small things. Pero hindi ko alam eh, parang may gusto talaga na ibang bagay para sa akin si Lord. At bigla kang nandito. Hindi kaya ikaw ang dahilan? Hindi ko maintindihan. Baka gusto niyang magkita tayo more often. You know, to rekindle bonds. Lisa, may asawa nga pala ako. Wait, saan nanggaling yun? So, of course, I know you're married. So, hindi ko naman sinabi na gusto ko maging tayong dalawa ulit, diba? But, since you brought it up, hindi naman sa akin sagaba lang may asawa eh. Lisa, umayos ka. Umayos ka. Mga kababayan, ladies and gentlemen, welcome to our third victory party in the past decade. I am so proud to introduce to you, although hindi na sila kailangan ipakilala pa, ang dalawang Antonio sa buhay ko, my husband and my son, Governor Antonio Rubio and Congressman Anton Rubio. Magandang gabi mga fellow Sibilano. Maraming salamat sa pagtitiwala. Ang victory namin ay victory nating lahat. Patuloy po ang serbisyo. And now that me and my dad are working hand in hand together, sisiguraduhin po namin na dire-diretso ang pag-udlad ng ating probinsya. And now my father, our beloved Governor Antonio Rubio. Magandang gabi sa inyo, mga minamahal kong kababayang Sibilano. Salamat po sa inyong pagdalo at pakikiisa sa napakahalagang gabi ng Pamilya Rubio. Nitong nakaraang eleksyon, marami po tayong pinalampas na mga intriga. Kesyo may political dynasty raw dito sa ating probinsya at kailangan ng itigil ito. Kaklaruhin ko lamang po, ang Pamilya Rubio ay hindi dynasty. Kami po ay isang simpleng pamilya lamang na walang hangad, kundi mapaganda at mapaasenso ang lalawigan ng Sibila. Isa lamang ang sasabihin ko sa mga naninira sa akin at sa aking pamilya.
Ano ba talaga ang gusto ng mga mamamayan ng lalawigan ng Sibilan? Gusto ba nila ng pabago-bago, papalit-palit na mga leader na wala namang alam tungkol sa pamamahala sa gobyerno? Gusto ba nila ng liderato ng kung sinong matagal nang umalis sa sariling bayan, tapos biglang babalik, nagmamarunong at aasang akala mo nasa kanya lahat ang kasagutan sa mga problema ng ating lalawigan? Yan ba ang gusto ng mga Sibilano? Yan ba ang gusto natin? Alam po natin na ang gusto nila, ang gusto ninyo, ay ang mga katulad ng inyong lingkod. Kaya po tayo nanalo uli. At ng aking anak na si Congressman Anton, na matagal nang tapat na nagsisilbi sa inyo at tunay na nagmamahal sa ating lalawigan ng Sibilan. Kararating mo lang? Oo. Puputok na yata sa dami ng iskandalo ang probinsyang ito. Ang dami naming leads sa kung sinong dawit sa illegal logging business sa Laon. Dahil ba dyan si Gov? Mahirap patunayan. Siya ang suspetsya ng lahat pero walang proof. Parang ito. I have no idea that this girl would do that to me. Tignan mo. May retrato pa, oh. Baka setup? Baka. Yun na nga yun. Setup. Relax, hindi ako nagsiselos. Dahil alam mo, to si Eliza, mukhang she's having an affair with the governor. Kaya pala. Di pa ako magtataka. Sabi itong ni Liza, she's into projects. Government projects pala yan. Ganun na nga siguro. Ang hindi ko alam at hindi mo sinabi, ay childhood sweetheart mo pala siya. Okay, ba't ka nagwa-blush? Sige, tama na. Ikaw naman. Alam ko namang maraming gustong umagaw sa asawa ko. Gwapo na nga, mayor pa. Importante na ma-verify ninyo ang documents niya, ha? Dahil after 1 to 2 days, kailangan ma-award na natin. Okay? Tapos, mag-prepare ang contract. Eto na po. Ang bayan kong Pilipinas, lupain ng ginto't bulaklak, pag-ibig na sa kanyang palad, nag-alay na
Tayo ay nasa public service. Ito ang pinili natin larangan. At ganda, dayuhan ay nahalina. Ang unang tungkulin ng isang alagad ng gobyerno ay maglingkod sa mamamayan. Dusa. Ibon mang may layang lumipad. At kapag ito ay hindi natin tinupad, mawawalan tayo ng karapatan humingi ng respeto kanino man. Kayang sakdal dila. Napipilitan sila kumupit, kumabig, kumubra, pumuslit, makaisa, makalusot. Dahil mahirap daw ang buhay. Yung ibang mas mataas ang pwesto ay mas malaki ang nakakamkam. Bakit silang pinag-iinitan? Ang tanong ko, bakit natin sila tutularan? Sila ba idol nyo? Hindi ba tayo rin ang nabibiktima ng kabulukan nila? Kaunting barya lang nakuha nyo, ang saya-saya nyo na. Yung mas malaking nawawala, hindi nyo nakikita. Hindi ko ina-expect na magbabago kayong lahat bukas. Pero mas masaya siguro ang buhay natin kung paunti-unti tumutuwid tayo. Sir, nasira po ang bandy clock. May naglagay ng asin sa makina. Mukhang may iba pa rin sa atin hindi naniniwala. Problema mo rin to. Nating lahat. Mayor Bulpol, kinausap mo na? Hindi pa. Kung hindi mo siya pinaya sa victory party mo, saan mas madaling tansyahin si Mayor? Pasus ka rin, ano? Nagkanap ang sakit dito sa Lagos. Wala na kasi pang bayad sa gamot, tas ito ka? Nininegosyo mong ospital? Kung ako gusto ko mang mabigyang hustisya ang aking ama, dahil dapat bigyan hustisya ang lahat ng taong naagabyado.